Sa mga kamakailang ulat, lumutang ang mga hindi kanais-nais na aligasyon laban kay Liza Marcos at ang kanyang mga kilos. Ayon sa mga balita, may mga aligasyon na siya ay nagdukot ng mga minor de edad mula sa Turkey. Ito ay isang nakakatakot na pangyayari na dapat seryosohin at imbestigahan. Naglabas ng mga ulat na tila ginagamit ni Liza ang kanyang impluwensya upang makamit ang kanyang mga layunin. May mga ulat rin na nagpapahiwatig na siya ay nakipag-ugnayan kay Maria Lourdes Barcelon, asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. upang hilingin ng tulong sa pagpapabilis ng mga dokumento para tulungan ang isang individual sa isang pribadong usapin. Ang mga aligasyon at mga ulat na ito ay nagdudulot ng malaking alarma at nagpapakita ng pangangailangan ng masusing imbisigahan ang mga kinasasangkutan. Dapat magkaroon ng karampatang aksyon upang tiyakin ang katarungan at protektahan ang mga mahihirap at mahihina. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Daan ninyo nung January of 2023 kung saan nag-viral ang video ni Liza Ahas na nasa Malacanang compound siya, nakasama niya yung Demi, okay? Isa sa PSG, na sinabi ni Liza doon sa video na yon, na sabi niya, I just want everyone to know that I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAF. Sabi niya, I don't know the people involved, and if I found out somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? So I hope this is clear to everyone. I am sick and tired of people using my name. Naalala niyo yon? Kaya ako nare-remind sa inyo, para dito sa ating presentation ngayon, ay maipakita ko sa inyo na hindi totoo, na hindi nakikialam si Liza Ahas sa mga posisyon o pag-a-appoint sa government. Okay? Then, after that, ibalik ko muna kayo dun sa video para, ma-synchronize ang mga information. So after that, mayroon akong pinresent sa inyo na audio video naman ni Social Secretary Bianca Zobel nga. Ito yon, mga kababayan. Pakinggan nyo muna. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Okay. Explain ko yan sa mga kakanood lang. Yung boses na yan ng kanyang social secretary na nakikiusap yung alias Thor sa loob ng ISAF na wag munang galawin ni Liza Araneta Ahas Marcos ang mga positioning ng military intelligence, which is yung ISAF. Sabi diyan, ulitin natin. Okay? Sabi niya, sorry to bother you, sabi ni Bianca Zobel, but I just got a call from Thor. Okay? Pinakita ko sa inyo yung alias Thor na mga kasabwat nga doon sa AFP sa ISAF. And there are a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAF is supposed to be changed by Tuesday. And there are people that are out to do some extraction. So,
Ang ibig sabihin na wag daw muna galawin ni Lisa ang pagpapalit ng mga military intelligence kasi in 2 weeks, that was January, I believe, nung in-extract nila, yung ano na yan, yung boses ni Bianca Zubel ay naganap yan sometime between December of 2022 or January of 2023. Later on, you will know. So sabi niya, wag mo nang palitan, okay, ang positioning. Kasi, ang sabi ni Bianca Zubel dyan ay naka-out na ang mga tao to do some extraction. Ang extraction po na pinipinpoint na sinasabi ni Bianca Zubel ay ang pagdukot sa mga menor de edad na mga bata na anak ng kaibigan ni Lisa Ahas, kaibigan at kasabwat sa kung anumang mga anomalyo nila at kasabwat sa mga pulboronic activity nila, na i-extract nila ang mga bata sa Turkey o sa salitang common sa ordinaryong pananalita ay dudukutin ang mga bata mula sa Turkey, sa Istanbul. It is possible to if it is possible to just keep the ISAF as is daw para hindi magulo ang extraction. Kasi 2 weeks pa yata or something like that. 2 weeks pa that nung nirecord niya yung message na yan, 2 linggo pa from that voice message na sinend ni Bianca Zubel as social secretary ni Lisa sa kanya na wag mo nang galawin. Okay? Tapos kaya sabi nito ni Bianca Zubel, please call Thor, para kasi kailangan nila ng tulong. Okay. Ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman ng taong bayan, noong February 2022, nung nangangampanya si Buwaka ng Inang, Kuting Jr. at si Lisa Ahas Araneta Marcos sa Bacolod, tandaan ninyo, ay naging ginagamit na ni Lisa o ni Lisa Smugs, mga kababayan, ang kanyang power. Hindi pa man nakaupo ang power para maging conspirator sa pamamagitan ng pagtawag niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na Department of Foreign Affairs Secretary. Tandaan ninyo, panahon yun ni Pangulong Duterte, DFA Secretary si Teddy Boy Locsin Jr. at may asawa siyang ang pangalan ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin ay si Maria Lourdes Barcelon o ang palayaw ay Louie. So noong Feb 2022 habang nasa Bacolod si Lisa Ahas ay tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin para humingi ng tulong, okay? In behalf dito sa kanyang kaibigan na si Francis Chua. Okay, bago ko iparinig ang boses ni Lisa Ahas na kinaabangan ninyo, mga kababayan, ibalik ko lang kayo sa inulat ko sa inyo nung last year, sometime in September or October, nung sinabi ko sa inyo, ang issue itong pinag-uusapan natin na nakialam si Lisa, away po ito ng actually, hindi pala kasal itong si Francis Chua at yung kanyang partner during that time, pero meron silang anak. Okay? Meron silang anak. 3 anak. Okay? 3 anak, pero ang kanyang partner ay may unang anak na. So, total of 4. Okay? Pero ang anak ni Francis Chua dito sa girl, ay 3 lamang para maintindihan ninyo ang kwento. So sometime in September, palangga. Okay. Sinabi ko sa inyo na naghiwalay
ang negosyanteng si Francis Lloyd Chua. Ito yung kaibigan ni Lisa Smugs at ni Marcos Jr. So nagmeron silang hindi pagkakaunawaan, domestic problem, civil problem. Nag-away sila noong 2021. Okay? So itong kanyang nanay ng mga anak ni Francis Chua, mga palangga, ay umalis papuntang Turkey, dala-dala yung mga anak, total of 4 kids. Sa kadahilanan, ayon sa ating puting ahas, dahil itong kaibigan ni Lisa Smugs ay lango sa pulboronic activity, mga pulboron, alak at kung ano-ano pa. Kaya naman, si Lisa Ahas Smugs ay kinausap nitong kanyang kaibigan si Francis na gamitin ang mga koneksyon para ma-extract ang mga bata, maibalik ang mga bata sa Pilipinas. Yun mga kababayan, ang istoryang ito. Okay. So, ulitin natin, February of 2022, nung nasa Bacolod si Liza, ay tinawagan po niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin. Ito na ang audio video, mga kababayan. You decide. And I want you to inform lahat ng mga kakilala nyo, lahat ng buong Pilipino, buong bansa, buong mundo na ang buwaka ng inang First Lady Ahas ay isang mastermind, konspirator sa lahat ng kababuyan, lalo na dito sa pagdukot ng mga bata. Here. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. How are you? Okay, inulit lang. Mga kababayan, pinipilit kong maging kalma para mas maipaliwanag ko sa inyo ng gusto. Mr. Francisco, thank you. Okay. Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Lisa? Papaliwanag ko sa inyo, mga kababayan. Yung sinasabi ni Lisa na Louie, yan po ay si Maria Lourdes Barcelon na asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Tinranscribe ko para magkaintindihan tayo. Sabi niya, "Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod." Sabi niya, "Campaigning for my hubby look." Ayun ko anong hubby look ba yung pinagsasabi niya? "With married person and conjugate." Okay? Hindi importante yung first message na yon, yung drama niyang paka-islang bangag niya. Eto, listen to this. Okay? Sabi niya sa audio na yan, "The reason why I called you," referring to the wife of then DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr., "is I have a favor to ask you. We gave na to Mila." Okay, who is Mila? Okay, meron kasi akong dokumentong hawak. Si Mila po na sinasabi ni Lisa ay ito. Okay? Mila is Milagros Cruz of DFA OSEC. Okay? Si Mila ay isang DFA sa Office of the Secretary. Okay? Na nagtatrabaho under, yeah, of course, under the DFA. Alright, tignan natin ha.
Yan yung ina-address ang Mila. Ulitin ko. Sabi ni Liza Ahas, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. Di ba? Magaling umarte ang mambubudol, ang scammer, ang lambing-lambing. Panglalambing ng pambubudol. Sabi ni Liza, tuloy natin, good friend of us, Francis Chua. Ito yung expose ko sa inyo. Okay? Francis Chua basically has a problem in Istanbul, Turkey. May problema ang kanyang good friend. Nagkamali ba ako sa expose ko? Hindi. May problema sa Turkey. Alright? So confirmed na si Francis Chua at si Liza Ahas ay ganito. Magkaibigan. Magkabangagan, magkapulburonan. Sabi ni Liza dito, so he went to court. Nagkorte ito si Francis Chua laban sa kanyang asawa. Okay, tuloy muna natin ang message ni Liza para hindi tayo malito. The judge issue an order in his favor. So now, judge to sa Pilipinas syempre. So now, we are having everything authenticated. So the moment na sinabi ni Liza Ahas na we are having everything authenticated, kaparte siya. Part siya ng pag-aasikaso ng mga papeles dito sa fabricated crime. Later on, we'll talk about fabricated crime. So that it can be served in the embassy in Istanbul. Right? Sabi ni Liza Smags, ni Liza Ahas. So, Mila, okay? Masabi niya. Alright. Sorry. So, now we're having everything authenticated so that it can be served in that embassy in Istanbul. Sabi niya, right? So, Mila has all the documents. So, I won't bore you with the details. But if you could tell Mila and just give a little push, everything is above board. Don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. So sabi niya, everything is above board. Don't worry, I'm very good at that. Ibig niya sabihin doon na yung mga papeles is legitimate. Maayos lahat. Legal. You know? Mga illegal na ginagawang legal. You know that? Imagine. Ulitin natin siya na nakay milagros na ang mga papeles na galing sa court o kung ano pang ibang mga papeles na inire-request ni Francis Chua na i-push ni Liza Ahas Araneta Marcos sa DFA. Again, ang tinawagan po niya ay asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Ano ang nangyari dyan? Okay? Ngayon, ang mensahe niya, tandaan ninyo, hindi pa siya First Lady Ahas. February 2022, mga kababayan. Ngayon, okay? Ang nangyari, pag-upo nila, mga kababayan, pagkaupo nung June 30 ng inauguration, ay tinatrabaho na ni Liza para tulungan si Francis Chua na forcibly i-extract nila o kikidnapin nila ang mga anak ni Francis Chua doon sa mga nanay. Sa nanay, minor de edad po ito. Alright. Ngayon mga kababayan, hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo ang dokumentong ito kasi for protection of our puting ahas. Alright? Mga palangga, babasahin ko lang sa inyo, nung umupo na si Marcos Jr., June 30 of 2022, di ba? Noong July 4,
July 4 of 2022, dahil sa pangingialam ni Lisa Ahas at gusto niyang tulungan si Chua para makuha ang mga bata by force sa ina ng mga bata, ay nakipagsabwatan sila. Kung nung time na nga na hindi pa presidente si Marcos Jr., si Duterte pa lang ang presidente at ang DFA secretary ay si Teddy Boy Locsin, ay tinawagan ni Lisa ang asawa ni Teddy Boy Locsin na bigyan, i-push, ibig sabihin, i-expedite ang mga papeles at manipulahin para tulungan etong si Francis Chua na makuha ang kanyang mga anak sa nanay. July 4, Republic of the Philippines. Binabasa ko po ito. I cannot show you the document. Republic of the Philippines, National Capital Judicial Region, Regional Trial Court. Branch 108, Pasay City. Okay? Wag na yung landline. People of the Philippines versus, hindi ko rin po pabanggitin ang pangalan. Alright? Criminal case number, Okay? Large-scale illegal recruitment ang ikinaso sa asawa niya. At napag-alaman natin, base sa ating informante, ito ay fabricated crime. Tanim kaso. Dito magaling si Liza Marcos. Dahil ginawa niya yan sa akin. Okay? Sulat ko lang yung tanim kaso sa akin para, ma-discuss natin kung ano ang pagkakapareho nito. Ayokong mawala dito sa pinag-uusapan natin. Alright, basahin ko. Order. Tandaan nyo, ang date po nito ay July 4 of 2022. Order ng Regional Trial Court. Before this court is a manifestation and motion dated June 28, 2022, filed by the prosecution praying, nagdasal pa mga inayupak, that an order be issued directing to the Department of Foreign Affairs to cancel the passport number belonging to accused alleging that the said accused is a fugitive from justice who has fled to another country to evade the present charge against her. Okay? So, ang nakarating sa ating impormasyon, tinaniman ng kaso itong nanay, okay? Itong nanay ng mga bata, okay? Ngayon, mga palangga, para maisakatuparan ni Lisa Ahas at ni Chua at lahat ng mga kasabwat nila sa ISAF, lahat ng mga putang ina, para kansilahin ang passport nitong nanay o biktima na dating partner ni Chua. Tuloy ko yung ang order. Accused did not file her comment or appeared during the hearing of the motion despite notice. Paano makaka-attend etong biktimang nanay kung nasa Turkey siya, na tumakas siya dahil nga based sa ating informante ay pwede siyang gurgurin at i-harm o kung ano pa man nitong Chua. Kaya umalis po siya sa Turkey kasi itong si Chua ay napakalaki ng koneksyon. At isa dito sa koneksyon ay si Lisa Ahas at ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Locsin mismo. Alam ni Teddy Boy ito. Kaya kung mayroon dapat imbestigahan ng mga putang ina sa Kongreso at Senado, ito si Lisa Ahas na mastermind, konspirator ng extraction sa mga bata sa Turkey. Tuloy ko lang, mga pabayan. So again, this is July 4 of 2022, sikuting na presidente. The motion is meritorious. Section 8 of Republic Act number 8239, otherwise known as Philippine Passport Act of 1996, provides that a passport may be canceled when the holder is a fugitive from justice,
based on settled jurisprudence. The term fugitive from justice includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise those who after being charged flee to avoid prosecution. I'll stop on this, mga palangga. So, ibig sabihin, kung narinig ninyo noong February, doon sa boses ni Lisa, mamaya i-play uli natin yan, na nakiusap si Lisa na i-push ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ang mga papeles para maipauwi o madukot ang mga maipabalik ang mga bata sa Pilipinas. Nung sila na ang umupo, ay isinakatuparan na, inabuso na ni Lisa putang inang Marcos ang power para ipakansila ang pasaporte nitong nanay, okay? Itong nanay at itong mga bagets. Okay? Ngayon, mga palangga, pero actually, yung nanay lang ang pinakansila kasi ang target o ang goal ni Lisa at ni Chua ay kunin ang mga bata. Tandaan nyo, July 4 of 2022. Ngayon, mga kababayan, pagdating ng July 12, alright, ito namang Assistant Secretary ng DFA na si Henry Bensurto, na kung saan ay inappoint din niya ni Lisa Ahas. Later on, pupunta tayo dyan. Itong si Henry Bensurto Jr., dahil sa utos ni Lisa Ahas Araneta Marcos na i-expedite na ang lahat at kailangan ma-extract ang mga bata, mga kababayan, okay? Sumulat sa what? Assistant Secretary ng DFA. Kasi, no. The Assistant Secretary of OTLA. Babasahin ko yung memorandum. Okay? Department of Foreign Affairs, Kagawaran ng Ugnayan ng Pilipinas, Office of the Consular Affairs. Ang nakasulat po dito, extremely urgent and confidential. Memorandum for the Acting Secretary of Foreign Affairs. Para pala sa Acting Foreign Secretary Affairs si Manalo na ito, di ba? Kasi after Teddy Boy, June 30, July 1 ay si Manalo na. Ang nakasaad dito, ang sulat ay galing nga kay Henry Bensurto. Ano ang subject? Cancellation of the passport of Miss Blanc. Okay? Date, July 2022. Alright? OCA, okay. Office of the Court Administration, mga palangga, or Court of Administrator, respectfully informs the Acting Secretary of Foreign Affairs that RTC Branch 108 of Pasay City issued a court order 4th of July, yung binasa ko kanina, 2022, directing the department to cancel Philippine passport number issued by DFA Manila on April, okay, under the name of blank blank blank. A copy of said court order was sent to OCA in image format via email on 4th of July 2022 through Ms. Milagros Cruz of DFA OSEC. Attached for reference is a copy. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang.